losses dito sa cryptocurrency, and I've been also giving you all the predictions, no? So I've been trying to ano tell you guys na ito na yun eh. Ito na. So kahit sa Bitcoin dominance natin, sabi ko it's gonna crack down. Okay. So ito ngayon mag-sideways to konti. Mga ilang araw siguro, give it like a week or two bago to bumagsak talaga ulit pabalik dito sa level na to. So, yan, this is very normal, very usual thing. Kung totoo tong Fibonacci levels natin, ha? Okay. Nadudulas ka kasi, Sir Oso. Nadudulas. Ay, straight ako. Hindi, joke. Big shoutouts kay Rich in Fame. Pero alam mo naman na kaspa, bull pa rin ako. Ayun. Sana magstay yung kaspa. May kaspa din ako eh. Sa Meraki binigyan ko yung Meraki ng kaspa. So, yan. Ayun, so yun lang guys. Actually, tapos na yung live. Joke lang. Hindi, hindi, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na na non-emotional yung naging pump kasi may alam ako. Ayan. So, yan. Si Sir Oso naman, no, baliktad. Pag bearish kami, bullish, tas umaangat yung market. Ngayon, bullish naman kami. Si Sir Oso mukhang nagbe-bearish na. Okay, bakit kaya gano'n? Last cycle month of October bumaba ang BTC dominance. That's not how it works. That's not how it works. You know that this is like a fundamental mix-up, no? There is a fundamental mix that we need to look at. Hindi porket bumaba ang dominance, no? Last time, ganun din yung sinabi ko sa inyo, which is like within just this week, sinabi ko sa inyo that not because the Bitcoin dominance crosses down the EMA that we've been waiting for, you will have the altcoin season. That doesn't work like that. Hindi ganun yun. There are two different things. Bitcoin dominance going down, tapos BTC going down. It is not really good for altcoin season still. Diba? For alts mainly. Specifically, para sa mga micro alts. Pero, on the other hand, which is, there are like four sequences for this one, no? Nung bumababa ang Bitcoin dominance, bumagsak din ng bumagsak ang dominance ng BTC pero umangat yung Bitcoin, pero yung Ethereum is getting a heavy hit. Ang umangat lang is mga memes. Oh, bagong sequences to because market is actually progressing. Diba? It is a technology. This market is technology itself. Diba? Hindi katulad ng mga stock, diba? Hindi tulad ng mga ganitong markets, etc. Hindi siya ganun. Okay? So this one is far different. Okay, we're looking at the upgraded version of stock market. Okay, cryptocurrency market is far, 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 way, way, way far advanced in terms of like what it can really do. Diba? So, ito guys, sabihin ko sa inyo guys, kung kaya mag-hodl, kaya nyo humawa, kaya nyo magtagal sa market na to, try not to be too smart in this market. It's really good to be knowledgeable. Okay, so more of wisdom tayo today, okay? Kasi, pag bearish tayo, gusto nyo makarinig ng, pag bearish yung market, tapos bearish din kayo, gusto nyo makarinig ng, hindi, dapat mag-agree ako na bearish din. It doesn't work like that. You have to have this humility. Okay, hindi yung susunod lang kayo kasi yun yung tingin nyo, yun yung tingin ito yung tingin ng majority ng mga tao, etc. Okay, the rich people doesn't think that way. It's really far from this approach yung sinasabi natin. Okay. So big shoutouts kay Kirk Andrulo. Kaya yung sinasabi natin na yung uh, trade against your initial confluence. Ano pa yung sinasabi sa wisdom na wisdom ng trading. Huwag mo i-trade yung una mong huwag mo i-trade yung una mong tingin sa market. O kaya doon mo i-trigger sa SL yung trade mo. So, saka also
guys, dapat tapos na kayo sa era na, "Oh, ano, ito yung ano ko, ito yung ano ko, ito yung trade ko, umangat ng ganito." Kung totoo umangat yan, hindi mo masasabi yan. Okey, hindi mo maiyayabang na yan. Kasi sapat na sa'yo na nakikita mo na may pera ka, legit yun. Ewan ko lang, maturity ng trading, sa tagal na natin nagte-trade dito sa Osa de Chismoso, kahit lilima lang kayo nanonood dito. Alam yan nung mga matatagal na dito. Yan si Overflow, 'di ba? Sabihin natin si Overflow, tahimik lang, pero alam niya na marami siyang trades na talagang pumaldo maliban dun sa isang trade talaga na it's either sobrang grabe yung unang-unang trader ka talaga nung asset na yun. Tapos more than 60x yung binigay sa'yo or 69x or sabihin natin 71x, 'di ba? Hindi mo mapipigilan na sabihin, hindi, tingnan mo, parang gano'n. Pero yung parang mga hindi ko kayo inaano hindi ko kayo ini-scrutinize, hindi ko kayo ina-attack. Sinasabi ko lang na maging matured tayo sa trading, maging matured tayo sa pag-approach ng market kasi 'pag when the emotions are too high, the intelligence are too low, 'di ba? Pero 'pag sobrang packed full ka ng sobrang punong-puno ka ng tinatawag na, ah, knowledge or intelligence, tumatahimik ka, eh. Why? Kasi nakakatakot 'pag marami ka ng alam. To the point na nage-gets mo yung gustong gawin ng market, pero to the point na puwedeng magkamali ka, pero of course, 'di ba, nakikita mo yung ano talaga, yung talagang gustong gawin ng market, ah, before your eyes. Kumbaga sa'yo binulong, ba't mo ibubulong sa iba, kumbaga. So, unless mag-manifest. So, ngayon nagma-manifest na yung mga binulong sa'kin, shine-share ko lang since nandito tayo sa journal ko. Journal ko 'to, eh. Ito lahat journal ko 'to. Okey, nandito kayo sa journal ko, nakikisilip kayo. So, 'pag mali ako 'to, mali ko 'to. Okey, pero hindi ko sisisihin sarili ko. Kasi fully convicted ako sa mga ginawa ko dito sa cryptocurrency. Makita niyo na yung pera ko from 1,000 naging 10,000, 10,000 na pa 30,000 ko. This is the real deal. Kumbaga, real deal na talagang hindi ka susugal. Ito yung sinasabi na knowledge per knowledge, grit by grit, patience by patience, fearless by fearless. Walang ah, hindi ko 'to hinaluan ng gambling. Hindi ako sumugal. Hindi ako nag-all in sa mga meme coins. Yes, therefore, meron, "Oh, Sir Rosso, sinungaling ka, nag-meme ka rin." Oo, hindi ako nag-all in. Nakita niyo do'n na nag-meme ako, Pepe. Bakit Pepe? Binigay ko sa inyo, 'di ba? Because it's iconic, 'di ba? Floki, bakit Floki? It's because invested, et cetera, 'di ba? So, big shoutouts kay JR Salinel, kay Kulot, big shoutouts, kay YM, pati kay Cosmic, big shoutouts sa inyo. Gets niyo? Ewan ko, ewan ko kung naa-attack kayo dun, nafi-feel attack kayo dun, ewan ko. Pero kung matured ka, mage-gets mo yung sinasabi ko. Parang sinasabi mo na 'pag na-hurt ka, ibig sabihin parang sinasabi mo na nahu-hurt ka, may mas mayaman sa'yo, parang gano'n. Whether sa bulsa or sa utak o sa peace, 'di ba? Kaya nahu-hurt ka. Pero yung hindi ka ma-hurt kung meron kang humility sa loob mo at meron kang surrender sa puso mo. Yun yung sinabi ko sa inyo, this year's supposedly to be about surrender. If you don't know how to surrender, you will lose a lot of money in this kind of strategy that we're doing. 'Di ba? Ipapasok mo yung sarili mong kaalaman dito, hindi ka naman nagbasa, hindi ka naman nag-time in the market, 'di ba? Ang gusto mo gawin is i-push ng i-push yung push ng i-push yung naiintindihan mo lang. So, malaking gap yung ginagawa mo sa gusto mong gawin. Gets mo? Gusto mo yumaman, pero yung traits at yung ginagawa mo is malayong-malayo dun sa gusto mong gawin, sa gusto mong mangyari. Yung ginagawa mo is
pakaliwa. Imbes na ang daan mo ay pakanan, ginagawa mo kaliwa, pero sinasabi mo, hindi, gusto ko doon sa kanan. Pero yung paa mo pumupunta sa kaliwa. Ano ibig sabihin nun? You're serving two masters. Gusto mo maging mahirap, pero yung bibig mo mayaman. Gets mo? So, baliktad na baliktad yon. So, doon ako nagpatunay sa inyo na dito sa Meraki, binigay ko sa inyo ng public yung wallet ko. Diba? Makikita nyo doon na may $1,000 lang. Nagsimula sa 1,000, galing pa sa airdrop, galing pa sa grind lang talaga. Tapos nag 10K. Pumalo siya ng 10K. Makikita nyo doon, legit yung galaw. Hindi yun, Sir Oso, bumili lang ng bumili. Hindi. Pakita ko sa inyo. Na hindi to binili. Hindi to basta, Sir Oso, nagdagdag. Hindi. Makikita nyo dito sa portfolio performance, lalo na kung may access kayo dito. Hindi pala makikita. Saan? Basang konting talaga to eh. Bata. Wala na dito ah. So, assets ba? Okay. So, ang pino-point out ko dito, ipapakita ko sa inyo yung graph ng slow grind pataas. Okay? So, hindi siya yung parang biglang nagsispike, hindi. Makikita nyo na nag-spike yung asset or yung crypto natin sa panahon ng altcoin seasons. Okay, which is nung last one is nung November, December. Okay? Pero hindi niyo ako naringgan na nagyabang ako sa inyo. Na, tingnan nyo, umangat. Nagyabang lang ako nung malapit na mag-top. At dapat ganun yung trigger natin. Nagyabang ako kasi ang nangyari nun is kakahanap tayo ng mga assets na out of the blue. Like, randomly. Randomly lang siya. Ito pala, kaya pala siya hindi nakikita. Portfolio performance. Asan kaya yun? Hindi ko na, nagbago kasi ito eh. Nagbago siya. Hindi na siya kita. Dati kita siya eh. Yung performance ng wallet. Hindi, nag-generate pa pala kasi. Kaya pala. Okay, anyways. Ito na. Okay. 1 year. Ayan. So, pag zoom in natin to, itong lahat ng to. Time machine. Pwede. Mahanap din natin. Ayun, hanap ko na. Nag-load na siya eh. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. So, nung nag-bull run tayo ng May 2024, nasa Japan pa ako nito. Okay. Umangat siya. 10K. Hindi ko na nga pinansin eh. Inayaan ko na lang. Bumagsak man siya ng 5K. Wala akong pake. Bumagsak lang siya. Chill lang ako. Tapos nandito din tayo, sabi ko sa inyo na aangat siya ng konti. 'Di ba? Sabi ko aangat siya konti, bakit? Kasi nakita natin din siya dito, nangyari siya. So ngayon bumagsak na siya, nandito na tayo. So etong naging pump sa market na to, wala pa to. Okay? Papakita ko sa inyo na paulit-ulit lang yung cycle. Kaya wala tayong karapatan magyabang. Okay? Hindi sa atin to. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na shepherd lang tayo. Okay? Ibig sabihin ng shepherd is nandito lang tayo, dadaan lang tayo. Lilipas din lahat to. Okay? So, pero gusto ko ma-enjoy nyo din yung nai-enjoy ko. Kaya sinishare ko to sa inyo ngayon. Okay? So, kung makikita nyo, okay, ito,
pinasukan ko lang 'to ng pinasukan sa KuCoin tapos binibigyan lang ako ni KuCoin, libre lang yung iba, airdrops, et cetera. So, makikita niyo na yung Agix, eto mainly Agix 'to, $100 something lang kasi may Agix dito sa KuCoin, eh. So, yan, umangat siya. Nag 10x 'yun, mahigit 12x nga 'yun actually. So, yun yung dahilan kung bakit 'to nag 1,000. So, dun ko na nilaro 'to. Etong 1,200 na 'to pinaglaruan ko na. Okey, sabi ko hindi ko muna 'to ibibigay, ire-reveal, et cetera. Sabi ko gano'n. Tsaka ko na i-re-reveal 'to. Dito ko na 'yun ni-reveal, April, na meron na tayong portfolio, ganyan, ganyan, et cetera. Pero yung portfolio namin nasa Excel file pa. 'Yan yung totoo niyan. Okey. So, pero dito kitang-kita niyo na nung nag-bull run, pumalo siya, 'di ba? Bigla siyang pumalo ng ganyan. Okey. Kasi yung mga assets din natin dito nag 10x, yung mga tulad ng Pendle, Virtuals Protocol, ano pa, yung mga AI agents din na maaga-aga, pero hindi ako fully invested. So, more on like AI hub lang yun. So, katulad nga yung Virtuals Protocol, hindi siya AI agent. Virtuals Protocol yun, memes, et cetera. So, yun, parang gano'n. Dito yun, Pepe, Bonk, lahat yun dito. Okay. So, ano 'to, ito yung pre-memes. Ito na yung pinaka-hype ng memes, tapos na memes. So, hindi ako convinced na babalik pa yung memes. Kaya wala na akong memes. So, dito pa lang release na tayo sa memes. Wala na tayong memes. Ang hinawakan ko lang ng hinawakan dito is yung ating AI agents. Yun yung mali ko. So, yan. Tumuloy-tuloy lang siya. So, yun yung mga mali ko dito. Okay? So, ngayon, ito ang masasabi ko sa inyo. Okay? So, by the trend, okay, yung July natin is likely to be more bullish month. Okay? Yan yung gusto sabihin ng market na to. We can expect that 9 to 12% moves in Bitcoin. That's very true. Why? It's because our alts are not even moving anything or at all. So, nandito na tayo, guys. Isipin nyo na lang 4,900 na lang yung pera natin. Magdidip pa to ng konti. Back to 4,700. So, kung ang pinaka-dip ko is nasa 9,500, pwede to mag-dip ng 9,000 to 9,200 sarado. That's gonna be my trigger. Or anything closer to 9,500, doon ako magre-rebuy ng mga assets, which is meron pa naman ako ilang mga USDT. Okay, thank you sa Meraki na nagbibigay ng crypto payments. Gagamitin ko yan. Okay, pandadagdag ko yan. Okay, so yeah, meron akong mga ibang assets na nadali ng delisting. Katulad ng Parsec, Parsec, pati yung ano nga yun. Basta madami. Mga 3, 2. Yun. May hawak ka pa rin ba na deep book? Secret. 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 Hindi pwede sabihin. Okay, so, ngayon. So, ngayon guys, ito lang masasabi ko. We are still at the bottom. Okay? Walang nangyaring dapat i-celebrate. Okay? Ngayon kung nagbabalik kayo sa crypto kasi kala nyo ito na yung top, ito na yung ito na yung simula. Okay? Sisigalutin kayo ng isa pang beses. Maniwala kayo sa akin. Kung iniisip nyo ito na yun, na okay na, hindi ako naniniwala, ito na yun. Naaangat pa tayo. Naaangat na tayo ng sobra. Okay, pag sinabi nga angat tayo sobra ha, overall market. Okay, wag niyo akong ginagawang syonga dito ha. Wag niyo akong lalaruin sa sarili kong salita. Alam ko, sinasabi ko. Pag sinasabi kong aangat, ibig sabihin ito yung matagal na natin pinag-uusapan dito na super bull market. Okay, ito yung super moon. Okay, ngayon, nung sinabi ko sa inyo na ah, na ang super bull market natin mangyayari sa 2026. Buong 2026 is gonna be a fun year. That's it. Okay, mag-imbak lang kayo na mag-imbak ngayon. Okay, whether kung mababa o hindi. Okay, katulad ng sinabi ko sa inyo, we're still at the bottom. We're not even there like maangat or nasa taas. Okay? So, wala tayo doon. Malayo pa tayo doon. Ano masasabi mo sa deep book at core yung next time? Next time. Okay, so, ito yung masasabi ko in terms of
potential or likewise bearish news, sabi natin merong mangyaring bearishness in the market or macro bearishness, what I can say is 98 to 102K is still a very best opportunity for us to get in. Okay, kung galing na tayo ng 117, mas top out tayo before 120, which is our prediction, hindi dumikit sa 120, pero nasa 119 na ata tayo. Yata. Wait, let me see. No, 117 pa lang tayo. Okay? So, tulad ng sinabi ko guys, wala pa tayo sa altcoin season. Okay? So, malayo pa tayo doon. Okay? Maka-cut off guard kayo dito sa mangyayari. Okay? So nga, probably 119. May magsasabi 125, may magsasabi 130. Okay? Stick lang tayo doon sa sinabi ko. Okay? Bakit pa ako magbabago kung tama na yung sinasabi ko for the last times? Okay? Hindi ko sinasabi out of pride. It's because out of knowledge and what the textbook says. Okay? Masakit lang sa pandinig or sa tenga nyo ngayon. Pakinggan yung sinasabi ko. Okay, but what I'm saying is, okay, this is textbook. Okay, nung sinabi ko sa inyo textbook manipulation, yung 108 papuntang 110 to 11 papuntang pataas, okay? Yung mga magiging dump dyan netong recently, hindi kayo nakinig. Okay, so okay lang yun. Okay, walang sakitan. Hindi masakit loob ko. Okay, ganun talaga eh. Tigas sa ulo natin. Nangyayari talaga yun. So, ngayon, ito yung prediction natin. Ito yung green line nung kailan. Tinrace ko na lang para malinaw sa inyo. Okay? Ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, so, sa Fibonacci level natin, nandito yung ating resistance. Okay, kaya nahirapan siya. 119,922. Pero hindi ibig sabihin ng top na yun. Okay? Dalain nyo na lang yung mga altcoins na bibili nyo kasi hindi lahat lilipad. Yes, tama to. Ito, tama to. Ito, textbook din to. Lalo na sa seasonality, usapang seasonality lang tayo ha. Okay. Kung sumasamba kayo sa mga tokens nyo, nako, diyan kayo mauubusan ng pera. Huwag nyo mahalin, huwag nyo masyadong aralin. Okay? Alamin nyo lang yung narrative, alamin nyo lang yung recent news, alamin nyo lang yung recent sentiment niya. Okay, wag na kayo mag-deep dive na papanggap pa kayo. Gusto nyo tapusin yung white paper pero yung ibang asset nyo, hindi nyo kayang basahin yung white paper. Kaya nga may ChatGPT, di ba? Tinuruan ko din kayo dati paano gumamit ng ChatGPT. Kung gusto nyo ng mga ganong content, sige, bibigyan ko kayo. Okay? Re-request lang naman kayo sa comments eh. Hindi yung, Sir Oso, bababa na ba? Sir Oso, aangat na ba? Sir Oso, nung nasa baba tayo, sinabi ko, bili na tayo. Nung nasa taas tayo, hindi ako nag-TP, hindi din kayo nag-TP. Diba? Nakikinig lang kayo pag bullish. Diba? Pag bullish lang kayo nakikinig. Okay, nung bearish, hindi kayo nakikinig. Diba? Ako dapat yung pinapakinggan nyo pag bearish. Pero pag mga bullish, huwag niyo ako pakinggan. Ngayon, hindi ako magti-TP ngayon. Oh. Huwag kayo mag-TP. Di sumama kayo sa akin sa hell. Ganoon lang naman yun eh. Nung dito, pinapabili ko na kayo. Ayaw nyo. Bakit? Golden cross to. Golden cross to sa one day. Okay? Sabi ko, ito, last time nyo na makakabili dito, 95, 96. Pag dumiretso to, nilagpasan nyo yung 108, bullish to. Bullish to, why? Nandito yung crosses ng moving average. Oh. Yun lang naman tinitingnan ko eh. Rejection, boom, nag-bounce, biglang umangat. Bakit ganun? Weird yun, sabi ko. Ito na yung last chance natin. Aangat na to. Aangat pa to. O yun, umangat nga. Oh, ngayon, bumagsak siya ulit. Binigyan ko kayo ng chance. Sabi ko, 197. 97, bakit? It's above the moving average. Tapos, nasa ibabaw din siya nung ating level na to. Okay? So, nasa ilalim lang din siya nitong level na to. So, ibig sabihin, machuchoke lang to dito. Kung sakaling magfi-fake lang to. Baga magkakaroon tayo ng cup and handle situation. So, yun yung yun yung mga things na hindi napapansin ng mga tao dito is driven by emotion. They are driven by emotion without the sufficient intelligence. So what happens is na naka-cloud sila na yung judgment nila naka-cloud ng emotion. Okay? Imbes na alam ko to, textbook to, nangyari na to dati.
So, ganun din yung sinabi ko. Pag na-stop out tayo sa 103K, which is 104 naman sa moving average, ay sa Fibonacci natin. Okay? Ito, to remind you guys, itong Fibonacci na to, never ko tong ginalaw. That's it. Nung nakita ko siya, nagko-conclude lahat ng bagay dito. Nagre-reside. Sinasabi niya, tama to, tama yan, tama tong level na to, tama tong levels dito, nandito yung crosses ng moving average, bakit ganun? So, dapat dyan. Okay, ewan ko, maintindihan nyo yun kung matagal na kayo nanonood dito sa akin sa Oso de Chismoso. Patungkol sa Fibonacci, lalo na tong specific levels ng Fibonacci natin ay hindi to yung usual Fibonacci. Okay, this is done by trial and error, AI, pati PineScript. So, yan. Laking tulong talaga ng AI, guys. Okay, nakabili ako H-bar, nasa 0.15 yun. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Last thing sa technical analysis. Okay, you have to really watch out for the accumulation zones. We are in a accumulation zone already. Okay, and 0.5 is not really something that is easy to break unless there is a mega bullishness in the market. Okay, macro is not bullish. Okay, laging uncertain. Ano yung uncertainties natin? Recently, si Trump sabi niya, this will reveal a lot of things. Okay, August is not a bearish, is not a bullish, but not totally bearish. Okay, so in my opinion, maganda po ba yung futures ng token coins na to? Algo, XRP, HBAR. Hindi ko masasabi. Ang hirap magbigay ng ganyang send ng Wala ka. Alam nyo guys, ganito na lang. Manood na lang kayo palagi sa akin. Kahit bagsak yung market, maniwala kayo sa akin. Manood lang kayo. Okay? Kasi yung way ng pag-stream ko sa inyo is realism. Okay? Realistic approach lang ako. Wala akong paki sa sasabihin ng iba. Wala akong paki sa sasabihin ng minsanan lang tao dito. Diba? Parang ganun. Kumbaga, hindi ako apologetic na tao sa... Ang hirap sabihin eh. Okay? Ang hirap sabihin to the point na parang isipin ang yabang naman ito. Nasa sa inyo yan, guys. Okay, nasa sa inyo yan. Pero sinasabi ko lang kung anong gumagana. Ito yung textbook, guys. Hindi to something na madaling sabihin nang hindi ka magtutunog mayabang. Kasi nangyayari siya eh. Ang hirap i-approach ng with kindness yung libro. Kahit nga Bible, di ba? Pag-usapan natin Bible ngayon. Nasasaktan kayo. Di ba? Bakit mo babasahan ng Bible? Tingin mo makasalanan ako. Di ba? Ganun agad yung approach. Wherein totoo naman, makasalanan naman tayong lahat. Kaya nga may Bible, di ba? Para standard. Masakit talaga makarinig ng standard. Yan yung sinasabi ko lang. Okay, kaya ako, standard lang ako palagi. Hindi ako gagawa ng isang bagay na or isang topic na bago, laging bago. Ito bago, Sir Oso. Bago. Pag-usapan natin to bago to. Hindi. Balik tayo sa support and resistance. Balik tayo sa Fibonacci. Balik tayo sa Bakit? Gumagana siya eh. Hindi ako magbabago. Si Lord nga, di nagbago eh. Mahal ka pa rin niya. Diba? Kahit di mo siya mahal. Kahit double standard ka, mahal ka niya. Diba? Ganun yun eh. Ganun ng Diyos. Diba? So, bakit tayo hindi natin try yung standard ng Diyos na wag din tayo nagbabago? Diba? Porket isang failure lang, bago na agad. Wala na tayo natapos. So, ako dito, stay lang ako. Moving average, Fibonacci, price action, diba? MACD, yun lang. Okay? Tapos ito, advanced analysis na lang to. Pero hindi to technical analysis, more on sentiment to. Okay? Sentiment to, money flow, institutional flow, 'di ba? Smart money, 'di ba? So, more on like that na lang siya, 'di ba? So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Pwede mo kayo long-term XRP tingin mo. Pinag-usapan na natin to maraming beses na to, yung XRP. Last live yun, sabi ko. Pinag-usapan na natin yan. Okay. So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Yung next target natin is, of course, definitely 119K.
Okay, ngayon pa nga lang nag-118 tayo, hindi tayo nag-119. That should tell you something already. Theoretically, the outcome of the price action is a leg, okay, to 124K. Price action wise. Okay, price action wise. Kung babasagin natin 'to, kita naman doon sa ating prediction, 'di ba? Nandiyan na 'to, nandiyan boom boom boom, okay? Nasa prediction tayo. Pasok tayo sa prediction. Pag binasag natin yan, of course, 124K. Pero let's respect the support and resistance. Hindi tayo dito si Majin Buu or si ano, na hula-hula na lang tayo dito. Okay, tapos copy na lang tayo sa ibang influencer. May sarili akong technical analysis, how I approach the market. It works, no? And it works. And I still believe that the market is still bearish. Okay, to the point where, okay, the altcoins are not even moving and everyone is on the Bitcoin dominance. Ibig sabihin, ang Bitcoin, ang money natin is flowing into Bitcoin. Thus, fluctuates the Bitcoin dominance. Okay, now that the Bitcoin dominance is slightly dumping, that should tell you something about the tech, the fundamental and sentimental combined. Diba? Gumagamit ka din ng VRVP dati. Ngayon na nagbalik ako sa volume weight. So yan. Volume weight average price. VWAP. Or tama ba yung meaning ng VWAP ko? Basta ganun. Basta VWAP. Tapos advanced VWAP ko is STDEV. Standard deviation. Kaka-follow ko lang sa'yo, boss. Nakita ko yung content, magaling mo mag-analysis. Hindi mo magaling. Kumbaga, ganito lang yun. Guys, kayang-kaya yung ginagawa ko. Okay? Ang extra talent ko lang na galing kay Lord is madaldal ako. Yun na lang sasabihin ko. Okay? Hindi madaldal na kung ano-ano yung sinasabi ko na sikreto, dapat sikreto lang, etc. Hindi, STDEV. VWAP plus STDEV. VWAP plus STDEV. So, STVWAP pag nag-futures ako. So, kumbaga ito, kayang-kaya nyo to gawin, guys. Okay, kayang-kaya nyo to. Okay, ang lamang ko lang, siguro matagal na ako sa crypto. Yun ang masasabi ko. Pwede tayo magbalitaktakan sa crypto ng matagal. Buong 24 hours habang siguro nagiinuman tayo ng gin bulag dito. Pero hindi na ako nagiinom eh. So, kayo na lang mag-inom. Upo ako doon. Ako pulutan nyo. Mga kwento ko. Crypto. Diba? So basically, okay, kayang-kaya nyo to, guys. Okay. Tipin nyo na lang na nakainom kayo tapos magkukwento kayo about crypto. Bilis niyan. Sinasabi ko sa inyo. Okay. So ito lang sasabihin ko sa inyo. Okay. So in terms of okay, mga all-time highs, okay, we are in a short-term all-time high. Okay, 119 is the least okay target that everyone is trying to eye for. Why? It's because this is a psychological level. Okay? Wine na kasi ang gusto mo. Matagal na to dito. Nanonood to. Hindi, nag-quit na rin ako sa wine. Okay? Kasi ayaw ni Jesus yan eh. So, ang wine and pagdidrink ko lang is sa times ng talagang na-fulfill ko yung mission ng Diyos. Okay? Parang ganun. Katulad ng wedding in Cana. Diba? Bakit? Kasi merong joining of two opposite sex. Diba? So, that should be something to really celebrate. Kumbaga, pag nagalak ang Diyos, dapat magalak din tayo. Ganun. So, kung nag-inom ang Diyos, tsaka lang tayo mag-iinom. Parang gano'n. Do you offer paid coaching? No, I don't do offer paid coaching and I'm not a coach. Hindi ako nagko-coach. Yan. Nagko-coach ako. Ay, wait. Babalik ta rin ko ulit. Diba? Sabihin ng isa dyan, yung kino-coach ko sa technical analysis. I do life coaching. Weird, no? I do business coaching. May kino-coach ako. Shoutouts kay Claude. Si JB, huminto na rin siya sa pagko-coach. Sa pagko-consult. Kino-coach ko yun dati sa dropshipping, sa e-commerce. Recently, meron din ako sa YouTube automation. Meron na rin ako in-assist doon. Kasi meron ako experience. Tumigil nga lang. Tapos, meron din ako sa technical analysis, futures trading,
5-minute time frame and day-to-day trades. So, yan, big shoutouts kay Dre. Ikakasal na siya. Sabihin nyo na lang, congratulations para pag sakaling mag-replay naman siya, no, makita niya to. Yan. So, yun yung mga tinuturuan ko. Pero they pay $30 for it. Okay? They pay $30. They set up a 1 or 2 meetings in a week. In a week, oo. Tapos yung isa si Kilua, hindi na nag-reach out. Ewan ko. So, yeah. Hindi ko alam ang nangyari doon. But, ito, we might be at the mark of all-time high. Okay? Per month. Isipin mo muna, mag-isip ka muna maigi, wag ka padalas-dalas. Wait 7 days. If 7 days is you still have this same feeling, baka hindi yan feeling. Baka conviction yan. Okay? So, yan, ganun lang yan. May naisip kang bilhin, okay? Wait ka 7 days. Pag yan pa rin yung nararamdaman mo, hindi na yan feeling. Conviction yan. Ito na yan. Gusto mo na talaga mag-all in. Okay, go. Okay. So, the thing is, okay, we are, okay, theory by theory lang, okay. This is just theory. I think we are in a all-time high for short term and magdadasal tayo na sana masupport ng 104K. Okay, yun na yung masasabi ko. Last na yun. Okay, last na dip na yun. And sana, okay, ayoko na mag-super sana na pero according to the charts right here, we only have like 2 ways. Basagin na niya ngayon, hindi yan pwedeng magtagal ng ilang araw. Tapos magkaroon ng spike drop ng 110. From 117, bumagsak siya ng 110, binawi yung liquidity. That only tells us na iisa lang or iilan lang or elitista lang ang gumawa nitong pump na to. It is a non-real pump. Wherein, hindi naman yun yung nagpapakita dito sa money flow na inedit na natin sa PineScript. Okay? Totoo naman siya. Okay? Kasi pares naman siya sumusunod. Okay? We have the same points dito. Okay? So, ito lang hindi sumunod. Kaya hindi ako naniwala magbe-bear yan. Kahit sinabi niya bear. Okay? Biglang solid naman. Okay? Hindi rin naman nag-bear market talaga ng solid yung natin. Yung mga alts natin. Pero kung nasa micro ka, yes, definitely. Tumanggap ka na naman ng 40% loss. So, ganun talaga. That's crypto to you. So, yeah. Boss, dahil sa'yo, nag-imbak ako ng tig 10K peraso ng Deepbook at Corium. Nako, wala na akong Corium ha. Ako na masisisi dyan. Kasi kaya sa XRP and SUI. Nako. Wag niyong isipin yung punto na mas marami kayong mahahawakan. Tandaan niyo palagi yung long-term game. Okay, bili kayo XRP, sabihin natin, or SUI. Biglang nandun yun, nagtagal siya. Yung Corium H-bar, may nangyaring scrutiny. Sabihin natin, hindi na naman scrutiny si SUI, hindi na naman scrutiny si XRP. Bakit? Pasado sila sa ETF. Sabihin na lang natin. Diba? Huwag kayong magsugal. Guys, sinusugal nyo eh. Diba? Yung wording na tumalpak, the wording na nag-iimbak is something that is a little bit close to doon sa mindset ng Pilipino sa gambling. Okay, sa gambling habits ng Pilipino. So, kung convicted ka, talagang alam mo yung ginagawa mo, hindi mo masasabing nag-iimbak ka or sabihin natin, hindi tumalpak ka or naglagay ka or Ang sasabihin mo is, nagsisave up ka for the future. Kasi you know that there is something happening. There is going to happen and you have so much faith in it. Okay, you're not saying that you really know what's about to happen, but you have so much faith in it. Diba? And your faith alone, after your actions, after your prayers, after your diligence, tapos ilagay mo na lang yung faith mo doon. Your faith alone can push this miles and miles. Okay, kasi it will build your character. Along the way, may makakuha kang mga trials and tribulations, but those will build you character. Okay, na kahit bumagsak yung market, hindi ka nawala.
Di ka nawalan ng pagkatao. Ikaw pa din yan. Yun yung maganda pag may faith. Okay? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. Huwag niyo ako putulin. Di pa ako tapos magkwento dito ng technical analysis natin. Haba na nung ano natin. Okay? So, anyway, okay, yung Bitcoin is following the plan that we've been telling you guys. Dalawa lang naman yan eh. Okay, tapos na tayo dito, nakalagpas na tayo. Hindi naman tayo na-stop out eh, dumiretso siya. Kaya ganun ang smart money. Makikita nyo, 'di ba? Babasagin niya talaga yung mga levels na delikado. Yun din yung sinabi ko sa inyo, 'di ba? Kung talagang bullish to, dapat dediretso siya. Dapat pumasok siya ng 108 to 105 to 108K. Pag hindi, this is done. Okay, kasi nandito yung ating Fibonacci level. Pwede nyo balikan yung lives natin 3 weeks ago, 2 weeks ago. Okay? About that. Okay? So, yeah. Then, with this one, okay, I wanna share to you guys na yung Bitcoin pump was fueled by huge liquidation event worth of 200 million. Okay? And that same money got back into the crypto and was well placed into the cryptocurrency dito nung araw na to. Okay? So, ang ganda ng liquidation sa sa shorts, na-liquidate sila. Ang laki ng liquidation sa CoinGlass. Pwede nyo na lang i-visit. Nakalagin ako kaya hindi ko pwedeng tignan ngayon na naka-live. Okay? Pero the question is, okay, how this is a perfect scenario for us. Okay? The one, okay, yung mga bears natin will keep on shorting. Okay? And the market will have to liquidate. Okay? Ngayon, i-keep nila yung short trades nila dito na inisip nila magbe-bear. Okay? Inisip nila magbe-bear. Okay? Because of the signal as well sa liquidation. Dahil dito sa candle na to eh. Nadala sila dito sa candle na to. It formed a lower low. Pero hindi nila naisip na we've been having a higher lows. Diba? So, ninineglect nila yung basics. Okay, nakatingin lang sila sa high. Ayun yung problema pag may bias ka. Bias mo is 100 dito, ganyan. Bias mo is higher low, higher low. Bias mo is lower high, lower high. Diba? Pag ganun lang yung bias mo, lugi. Okay, may mga magagandang fundamentals. Kaya pinilit kong mag-aral ng fundamentals like cash flow, smart money, institutional driven news, macro data, macro news, etc. Marami. Okay. So, now, bulls are slow to respond to such liquidation. Diba? Hindi pa yan, hindi pa yan sila nadadala. Ito, hold pa rin yan. Maniwala kayo sa akin. Wala pang talagang massive liquidation. So, there might be a chance for us to really push it to 124 bago tayo bumagsak. Just to fake out this level of 120. I'm not gonna be surprised pag nakita ko yung price natin to 123K. Okay? Which is this one. Tsaka tayo hihigupin yung liquidity na parang sopas. Diba? Sopas sa summer, kahit mainit, hinigop. Diba? Yun yung sinasabi ko, na mainit yung market, sobrang saya ng market, boom, hinigop. Diba? Yun yung sinasabi ko. Is it better mag-crypto kaysa sugal? It's better mag-crypto kaysa sugal-sugal. Pag talo, wala na crypto kahit talo. Pag di mo binenta, once na sumabog, mababawi pa rin. That's why I like crypto. So, more like, how I would position it is, crypto teaches you character, teaches you a lot of knowledge, and teaches you a lot of wisdom, no? So, patience, discipline, fearlessness, diba? Do not be scared, do not be afraid, diba? 364 times mentioned in the Bible. 364 times mentioned in the Bible, diba? Do not be afraid. And you must have grit, diba? Pangigilan mo, okay? Huwag ka manlamig. Do not be the lukewarm na tinatawag, diba? So, this means liquidation is not followed by buying pressure, okay? So, there is a evident by the slow growth ng ating open interest. So, isa pa yan sa key indicator, fundamental na tinitignan natin. Pero sa CoinGlass, wala dito sa technical analysis ng TradingView. Pero pwede nyo namang idagdag, ayoko lang, kasi masisira yung charting ko dito, na napakababoy. Bababoyan pa natin ng OI. So, wag na lang.
Okay. So now, okay, there's another great news in the event where BTC reached an all-time high or new all-time high. Okay, we already predicted this, but the sentiment has not shot up to the extreme greed. Ano 'yon? Ito 'yon. Coin market cap. Okay, we are not in a extreme greed. When we do, okay, I might take 50% already of the cryptocurrency. Whether sabihin natin, oh, Sir Jose, hindi pa naman talaga hitik na hitik. Okay, paano kung mamaya mag-supermoon na? Still, there will be a confirmation and I will tell you and I'll be there. Diba? Pero this time, I hope you guys listen. When I say that is your confirmation, that's your last confirmation, yun na yun, etc. Blah, blah, blah. Hindi pa kayo makinig, blah, blah, blah. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Kasi nung nandun tayo sa 97, hindi kayo nakinig. Nung di tayo nag-97, sabi ko, bitin tayo, angat na to. Ang ganda nung pullback, oh. Pagkababa, boom. Okay? Dapat hanggang 99 lang yan. So, ano nangyari? Ang ginawa ng market is kinorek niya. Boom, saktong-sakto, 99,700. Napaka-ironic naman yon. Hindi ko naman yung isasakto dyan. Bakit? Kasi pwede naman ako dito pwedeng mas relevant na tumingin dito sa level na to. Okay, which is a very strong confluence sa usapin ng Fibonacci levels. Diba? Kung totoong bullish to. Okay. So, eto pa. Okay, para masabi na, pero also, tinakto mo lang yan. Hindi. Kasi dito ako nakatingin, 173, at nandito yung bottom ng Fibonacci ko. Ibig sabihin, itong mga to ay tama. Nagko-coincide doon sa plano ko kung saan ba talaga ang top ng Bitcoin, which is 180 to 190K. Okay? Hindi ko sinasabing super top yun. Hindi ko alam. Okay? And to mind you guys, gaano kalaki ang pera ng realty, ng RWA, ng Web2, pag yan na-tokenize. Okay? So, ibig sabihin, bubalwak yung pera natin. Baka yun yung sinasabi ni Donald Trump na it will reveal everything. Hindi ko alam. Ano yung totoo, ano yung mangyayari. So, hindi natin alam yan. Okay. Dito lahat tayo, nakikisakay lang tayo. Kasi wala man tayong ganong kalaking pera para paglaruan yung market. So, we will let you know, okay, when to take profit, of course. Okay? Pero, syempre, unang makakaalam niyan, mga nasa Meraki. Okay? So, nasa description down below, if interested kayo sa Meraki, hindi ko sinasabing bumili kayo, pero naka-discount kami ngayon. Bago pa nag-pump yung market, pinagbigyan ko kayo. Sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo discount, pero hindi ko tatapusin yung discount. Yung iba nagtaas. Okay? Nagtaas sila. Bakit? Kasi kala nila magbe-bear market. Gusto nilang makabili pa. Ako, binaba ko. Kasi this is your last chance to buy in. Diba? Yun yung sinabi ko. Hindi magbabago yung sinabi ko. Nakapost din yun sa natin. Sa Discord. So, dalawa yung Discord natin. Billionaire. Tapos itong Meraki. So, ba't ko sasabihin doon na 1 month lang yung discount pag gusto nyo dagdagan natin yung discount. Pag nakapasok ka sa discount ng $10 or ng $25, hindi na yung magbabago. As long as naka-auto payment ka, hindi ko na babaguhin yun. Wala akong pake. Okay? Wala naman ako pake talaga eh. Wala akong pake talaga sa mode of payment or magkano. Gusto ko lang talaga pigilan kayo. Okay, yung mga nagda-doubt palagi. Ayoko nang ganun sa business ko eh. Lalo na yung sa business ko ngayon. Ayoko ng mga ganun tao talaga. Naiinis ako sa mga ganun tao. Naiinis talaga ako kaysa dun sa doer. 'Di ba? Mas okay pa sa akin yung doer eh. Tapos magkakamali siya. Okay lang yun eh. Pero yung wala pa ngang ginagawa, ang dami nang sinasabi. Alam mo yun? Hindi pa nga natututo mag-crypto. Ang dami ng duda. Ano yun? Paano Sir Rosso? Paano ganito? Paano? Nahihirapan akong kumilos. Nahihirapan ako mag-decide tuloy. Kumbaga namamantsahan nyo ako. Parang gano'n. Nagigets nyo? Okay, kaya hinarangan ko siya. Dati libre to eh. Libre to guys. Masaya tayo lahat dito. Wow, saya. Libre lahat. Tapos nung nag-bear market, Sir Rosso, paano ganito? Sir Rosso, paano ganyan? Etc. Paano gano'n? Doon ko naisip na, hindi talaga. Hindi talaga gagana sa lahat yung libre. May mga nakaranas dito ng libre, nandito pa rin. Yan sila Eggsy, sila Jules, nakaranas ng mga libre. Matagal na sila dito. Yung Overflow ata nakapasok din ng libre dati sa BCA. Or si Demelo nandito din nun.
or hindi. Version 2 sila. Hindi ko lang sure. Pero naglibre ako. Yan. Ito yung mga new generation sila Lons. Yan sila Kirk Andrew lang. Yan yung mga new gens. Mga Gen Z. Wow, Gen Z. Mga Gen Z. Yan yung mga Gen Z natin ngayon. Gen Z. Elyon. Elyon. Ako yung mahilig sa libre kaso hindi ko inabot. Ayun lang. So, yun. Finally, guys, I really think, okay, for Bitcoin is will have a slowdown. So, 119, pwede tayo mag-retrace. Hindi ko sinasabi by October, tsaka lang to angat ulit. There's a high possibility that it is. Okay, dismiss yun. Okay, but this is just textbook. I'm just telling you, talking to you about textbook. Okay, so where am I getting this data? This is very obvious. Yun na lang, sabihin natin. Okay, very obvious to. Hindi ko na iaano sa inyo na sobra. Okay, kung talagang hindi tayo mag-dump ng sobra, 104K, okay, is the best opportunity. Okay, so sige, pagbigyan natin yung mga nagtatanong sa XRP. Ito, XRP. Okay, so yeah. Nakita natin na meron tayong 19% drawback noon. Ito yung prediction pa rin natin. Okay. Waiting tayo umangat, pabalik ng $3. Okay. So, wala pa naman yung prediction natin. Abang-abang pa rin tayo. Tsaka tayo makakita ulit ng pullback. Hindi ko alam kung hanggang dyan ulit. Okay, hindi ko sure. Pero yung next pullback natin supposedly above $2. Okay, above $2 supposedly or baka 1.9 lang siya, hindi ko sure. Okay, pero yun yung sa ngayon. Okay, kailangan niya muna umangat. Tulad na sinabi ko dito. Okay. So, next is yung Ethereum. Tingnan natin. Natupad na rin yung $3,000 or $3,200 na gusto ko sana. Pero bitin talaga. So, baka hindi siya mangyari. Okay. Kakaroon na ako ng doubts sa prediction natin na to. Okay, baka ito na talaga yung munang masunod. Pullback malala hanggang October, September. Okay, 2,600. Hindi man naman sobra, no? Pero malaki yung sideways gap natin na mangyayari dito. Baka magganyan-ganyan siya. Katulad ng ginawa ko sa Bitcoin. Okay, oftenly, ganun naman siya. Night City NFT ako nakapasok ata nun. The Night City, yes. The Night City. Oo. Yes. Okay, so ito pa. Omni. Okay, so yung may mga Omni dyan, congratulations sa inyo. Okay? Hindi ko kayo babatuhin. Okay, kasi meron din akong Omni. Wow. Sa Meraki, meron tayong Omni. Okay, pero hindi tayo dito nakabili. Okay, hindi tayo sinungaling, dito tayo bumili. Okay, March, kala ko ito na yung bottom. So, kasi dito lang ako nakatingin, hindi ko in-expect na babalikan pa natin tong pinaka-discovery point. So, yeah. Okay, ang galing lang, point to point, tsaka lang siya nag-angat. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na usual charting is yung pabagsak. Okay, pag bumagsak siya, 1, 2, 3. Okay, so may isa pa to. Okay, may isa pa to. Saka to aangat ng todo. Okay? So, kung mag-TTP kayo, mag-TP na kayo. Pero, kung talagang matigas ang bungo nyo, matigas ang bunbunan nyo, at alam nyo at talagang may alam kayo na ginagawa nyo sa cryptocurrency, okay? At wala naman kayong problema sa kapital, no? Wala kayong problema sa buhay, okay? Nang hindi nagko-conflict yung crypto, 'di ba? Nandito kayo para talaga matuto, di hold nyo lang. Bahala kayo sa buhay nyo, 'di ba? Ako, ganun ginawa ko. Hold lang. Hindi ko kayo a-advisean. Sinasabi ko lang yung ginawa ko. Hinold ko lang, 'di ba? Confident. Confident ako. Pero may mga iba na tayong binitawan, 'di ba? Sinabi ko naman yan sa inyo. Sa Meraki, binitawan ko na siya. Okay. So marami 'yon. PLZ, Blur, binitawan na natin yung mga 'yon, 'di ba? Tignan nyo kasi, ito may link kayo dito, may access kayo dito. Sagarin nyo yung access nyo dito. Okay, sagarin nyo yung access nyo dito. Okay. Ngayon ko pa lang ito i-update, kiklik ko, kaso makikita nila. Ayan, maglo-loading pa naman. So, yeah. Ayan, hindi na tayo pwede bumalik doon, makikita nyo yung mga asset. So, hindi po ba nakakatakot yung pullback ng BTC dahil susunod-sunod yung pag-angat? Hindi naman.
Ang napaka-casual na sagot ko, "Hindi naman, wala yan." Tingnan mo, "Wala yan, wala lang yan, maniwala kayo sa'kin, hindi nakakatakot." Ang nakakatakot, alam niyo yung nakakatakot? Yung slow pullback. Okey, katulad nito, slow pullback yan. Hindi mo alam, kahit sila Emperor BTC, yung mga malbatikan, sila Kaleo, sila ano, sila Doc, 'di ba? Sila ano, sila Ada Police, 'di ba? Nadala dito. Mga magagaling na yun sa technical analysis. By far, yung milya-milya ng travel nila sa alam na meron ako na sila, 'di ba? Mentor ko pa yung isa doon. Isipin mo yun, ang layo na naabot nila. Sino pa nagkamali dito? Mga fundamentalist na kilala. Sila Benjamin Cohen. Nadala sila dito, nadali sila. Nakapitulate sila ng August. Diba? Bumagsak. Okay. That was the last August that we only have as a bearish month. Okay. So, yung bearishness natin dito is not even like bearish. It's all totally sideways. Starting from April, tapos July nag-pump, tapos boom, bumagsak ng August. Pero hindi to super bearish. Okay, we might be doing the same thing, but I'm not gonna say that I am very sure. I will let you know if something comes up, if something happens. That's why you need to subscribe, to like and share, of course, to hit that notification bell. So, okay, my final conclusion to this one is still the same. Okay, yung document natin, if you read it sa Meraki, okay, I told you guys na we will not change our prediction. We'll not keep on changing prediction. We will not keep on assessing the market because the more that we keep on assessing, every time that there is a move, mag-change na naman yung prediction. Every time that we is mag-change na naman yung prediction. As long as the levels are still working, rejection working, support and resistance working here, accumulation potential, 'di ba? Di stick lang tayo diyan. 'Di ba? Work naman 'to eh. Okay, ito na yung next natin na key level. Ito na ang key points natin. A, B, C, D, E. Boom. Okay, so pwede mangyari 'yon. Okay? Elliott wave, 'di ba? Maabot siya ng A, B, C, D, E, F, G, H. Tapos aangat. Nangyayari 'yan. Okay, this is textbook, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, textbook. So, sinusunod lang natin. Diba, tingnan natin kung ito talaga yung mangyayari. So, okay na parang hindi okay. So, let's just be careful. Ayoko masyadong mag-overextend ng trades, ng natin, ng prediction. Pero, if it happens, it will happen. Okay? So, yun lang. Okay? Wala akong masyadong sasabihin. Pero guys, wait lang, may nagtanong. Yung panahon na yun, nagsasabi ka bearish ka. Kala ko. Pero anyways, nagdi-delete ka din ng comment kaya hindi ko babasahin comment mo. Pero anyways, big shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nagbabalik. Okay? Guys, yung mga nagbabalik, huwag na kayo umalis. Okay? Huwag na kayo umalis. Okay? Para lang mabantayan nyo ako. Kung magbago ako na sinasabi dito, di call out. Madali lang naman eh. Hindi naman tayo magaling. Diba? Pag influencer, mabilis tirahin. Kasi kita nyo yung ginagawa nila. Pag content creator, ako yung matitira sa akin. Journal ko to eh. Ito nang ginagawa ko. Naka-public pa yung wallet. So, mali ako. Wala akong magagawa. Sasabihin ko mali ako. Pagod na ako magpanggap, guys. So, ba't ako magpapanggap para lang pagodin sarili ko. So, yun lang, guys. Thank you so much. And chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan na sa gayon. Ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, overbought na yung XRP time frame. One day pababa. Stay awesome, guys. Yun lang. Tingnan natin yan. Yung sinasabi niyo. Tingnan natin. Totoo kung legit. Pwede kasi siyang sabihin na overbought pag gani. Kung walang confirmation. Kita mo, eto, overbought to. Overbought na to. Sa money flow, bonus to ha. Tuturuan ko kayo ng mabilis na money flow talk. Overbought, hindi mo pwedeng kurutin to as a standalone.
Okay, hindi mo siya pwedeng sabihin na overbought standalone just because sa RSI, yun yung sinasabi ng RSI. We have volume, of course. Pwede siyang i-inject. Okay, pwede siya i-injectahan. Okay, the question is, what was the previous move? It has been bearish for quite some time. That's why when we had the overbought, okay, it doesn't matter anymore. Okay, when we see the volume here, there's a spike. Meron din tayo ditong tinatawag na confirmation din. Okay, we see that the market is also saying that it is stopping, but it didn't matter. Why? Because your moving averages are expanding. Okay, although nevertheless it is a lagging indicator, but also it is a highly reactive for retail markets. When the retail markets reacts at the same time, it is as big as the whales as well. Yung sinasabi natin na yung 80% ng tao, they are squandered. Kumbaga, hindi sila iisa ng isip. Di katulad ng mga smart money, di katulad ng mga whales, bakit sila nananalo is because they know the textbook, they know the knowledge. Diba? They have secret knowledge. And that secret knowledge is just a talk na secret knowledge. But technically, that's just the basics of crypto. That is just the basics of trading. Okay, not cryptocurrency, rather. Sorry. It is just the basics of trading. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, para masabi nyo totoo yung overbought, we need to have a nagde-deflate na volume. Tapos dapat susunod yung price actions natin. So sumunod yung price action, sumunod din naman yung ating volume. Okay? Yung money flow natin ganun din. Nakita natin siya, nag-dive na siya sa red. So that is signaling that we are in a overheated. Ngayon, last confirmation, MACD, nag-cross na rin siya. So that should tell you that there is a impending bearishness in the market. Yun nga yung nangyari. Sumunod nga siya. So, yun lang, guys. Okay, binunusan ko na kayo. Pero ulitin lang natin, chismis lang ang lahat ng yun kasi baka ma-SEC tayo, tayo, nasa US tayo. So, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, God be the glory and stay awesome, okay? And kita-kits next week of trading. Okay, touch grass. Okay. Kiss niyo yung mama nyo. Kiss niyo yung asawa nyo. Kiss niyo yung mga anak nyo. Okay, huwag kayo puro crypto. Hindi kayo kikis pabalik yan. Hindi kayo magkaka-baby niyan. Okay. Ano yung pera, wala na yung pamilya mo. Wala ka ng Diyos, wala ka pang pamilya. Di ba? So, mahirap yun. Okay. So, yun lang guys. Have a great night and stay awesome. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull